Kahit marumi at hindi pa ligtas languyan, hindi naawat sa pagligo ang ilang tao sa Baseco Beach sa Tondo, Maynila. Pinagsasabihan sila ng health worker at mga pulis na huwag lumangoy. Pero sabi ng ilang residente, kailangan talaga nilang mapreskuhan dahil sobrang init. Ayon sa Pag-asa, kahapon naitala ang 42.1 degrees Celsius na heat index o init factor. Sa NAIA Pasay, ito ang pinakamataas na heat index na naitala sa Metro Manila ngayong 2019. Kaugnay po ng balitang yan, kung pa tayo ng karagdagang impormasyon, makapiling natin sa pamamagitan ng telepono ang GMA resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Magandang hapon po, Mang Tani. Ay, magandang hapon, Emil. Sa simpleng paliwanag, Mang Tani, yung labis na init na nararamdaman natin ngayon, ano po ang ugat nito? Well, unang-una tayo ay nasa tag-init. Itong tag-init na ito, Emil, ay normal na nararanasan natin. Pero, ang naging problema, o hindi naging problema, ang nangyari, Emil, dahil sa El Nino na naramdaman natin noon pang Pebrero, actually, noong pang last year, ito ngayon yung nagpapasidhi nung init na nararanasan natin. Hindi lang dito sa Metro Manila, Emil, kundi sa malaking bahagi ng ating bansa, Emil. Sa mga susunod na araw po ba, Mang Tani, aasahan pa bang mas iinit pa? O kahit papano na may mababawasan naman at medyo merong preskong darating? Emil, mas iinit pa yung mararanasan natin sa mga susunod na buwan, hindi araw, Emil. Kasi ngayon ay nasa Abril pa lang tayo at yung ating tag-araw ay aabot yan hanggang posibleng Mayo at base nga doon sa outlook ng Pag-asa, posibleng humaba pa yung ating tag-araw na imbis na natatapos ng kalahatian o yung huling bahagi ng Mayo, pwede pang ma-extend yan hanggang sa unang bahagi o first half ng June. So yun yung babantayan natin. Pero ang ano natin, Emil, asahan pa natin yung mas papainit at maalinsangan. Gusto nating linawin, Emil, yung mas maalinsangan panahon. Dahil ang outlook ng Pag-asa dito sa Metro Manila ngayong buwan ng Abril at Mayo, pwedeng umabot ng 38 degrees Celsius yung maximum temperature. Samantalang dyan sa may ibang bahagi ng bansa, pwedeng umabot ng 41 degrees Celsius, yan naman yung maximum temperature. Pero binibigyan din natin dito, Emil, ay yung epekto ng mataas na temperatura at mataas na relative humidity na ang tawag natin ngayon doon, yun yung init factor o yung damang init. Mas mataas yun kaysa dun sa maximum temperature at yun yung mas makaka-apekto sa kalusugan ng mga kapuso natin, Emil. Ano po ang tansya ng Pag-asa at ninyo, Mang Tani? Mga hanggang kailang buwan po mananatili yung ganitong napakainit na panahon? Ang karaniwan, Emil, hanggang Mayo yan. So dapat talagang maging I am ready na yung ating mga kapuso sa mas papatindi pang init. May mga pag-ulan katulad ngayon habang nag-uusap tayo rito, Emil, meron tayong isang low pressure area na binabantayan at yan ay nandyan sa may south ng Mindanao. At yan ay pwedeng magpa-ulan at pag nagpa-ulan yan, kahit papano, ay makakabawas ng alinsangan dyan sa may bahagi ng Mindanao at Visayas. Pero dito sa Luzon, hindi tayo apektado nitong low pressure area, kaya maalinsangan dito sa atin. At oras na mawala yung low pressure area na yan na hindi naman inaasahang magiging bagyo, balik na naman uli ang Luzon, Visayas at Mindanao sa maalinsangan panahon. So ngayon pa lamang, talagang dapat magpaghandaan na, maging I am ready na yung ating mga kapuso, Emil, sa magiging mas maalinsangan pang panahon. Yung alinsangan yan, yung init factor natin sa mga susunod na araw hanggang posible yan hanggang Mayo, Emil. Ano pong mga lugar, Mang Tani, ang dapat bantayan, lalo pa ngayong nakararanas po tayo ng El Nino? Base doon sa outlook ng Pag-asa, Emil, meron silang mapang ipinagay. Yan, yung nakikita ngayon sa screen, yung kulay pula, yan yung mga lugar na makakaranas ng drought. Ibig sabihin, matinding tagtuyot, at kapag matinding tagtuyot, matinding init din yung maranasan. So, malaking bahagi ng Ilocos Region, dyan sa may Central Luzon, Bicol Region, Emil,
itong Mimaropa, Western Visayas, maging sa Eastern Visayas, at kung man sa Mindanao, yung Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogon. Yan yung mga matinding tagtuyot, ha? At yan kapag natapos yung Abril at walang ulan. At yung ibang bahagi pa ng bansa ay meron naman tinatawag na dry spell na meron ding ibig sabihin naman doon, hindi matindi pero tagtuyot pa rin yun. So dalawang klase lamang ng kondisyon na aasahan mo sa Pilipinas pagkatapos ng Abril. Yan ay kung talagang walang magiging bagyong dadaan, isang matinding tagtuyot at saka tagtuyot. So ibig sabihin yan, Emil, talagang paghandaan na ng ating mga kapuso yung walang ulan at maalinsangang panahon sa mga susunod na araw, Emil. Bilang Panghuli, Mang Tani, baka meron po kayong I am ready tips para sa ating mga kababayan. Oh yes, Emil, ang isang natin ay paulit-ulit ang pagiging I am ready dito sa maalinsangang panahon at pwede naman nating maiwasan yan, lalong-lalo na kung kayo ay hindi nagtatrabaho sa labas ng bahay. Pinakamaganda uminom ng mas maraming tubig, magsuot ng mga preskong damit at hanggat maaari iwasan na lumabas ang bahay mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Yan yung kasagsagan ng init, Emil. At doon naman sa mga nagtatrabaho talaga sa labas, yung mga police, traffic enforcer, yung ating mga sundalo, yung mga nagtitinda, yung mga driver, maging yung mga magsasaka, Emil, talagang siguraduhin nila na paminsan-minsan ay sumisilong sila para hindi tuloy-tuloy yung kanilang pagiging nakabilad sa matinding sikat ng araw. At syempre po, yung mga may hika, yung mga may sakit, sila yung mga vulnerable sa ganyang klase ng init, Emil. At muli, hindi pa po tapos yung ating krisis sa tubig, lalo na dito sa Metro Manila. Kaya dapat talaga hanggang ngayon, Emil, paalala sa ating mga kapuso, manatiling nagtitipid sa ating napakahalagang resource at yan yung tubig, Emil. Mga kapuso, ang ating GMA resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Maraming salamat, Mang Tani. Kaya nga po, nang nabanggit ni Mang Tani, ngayong sobrang init, dapat pong mag-ingat sa heat stroke at cardiac arrest. Alam niyo po ba ang gagawin sakaling mangyari yan sa inyong kasama? Narito po ang QR Tips. Kapag nababad sa init ang isang tao, posible siyang magka-heat stroke. Dahil sa alinsangan at dehydration o kulang na tubig sa katawan, hindi niya mailalabas sa pawis ang sobrang init sa katawan niya. Pag nagkaka-heat stroke, nilalagnat na lagpas 41 degrees Celsius ang temperatura. Bumibilis ang tibok ng puso ng tao, kinukumbulsyon, nagdedeliryo at nawawala ng malay. Senyales din ng heat stroke ang muscle cramps, dark yellow o orange na ihi at mainit na katawang hindi pinagpapawisan. Kapag na-heat stroke ang isang tao, dalhin siya sa lilim o sa loob ng gusali. Iiga siya na nakataas sa mga binti, painumin ng malamig na tubig kung may malay, hubarin ang damit niya, basain ang katawan ng malamig na tubig at paypayan. Lagyan siya ng ice pack sa kilikili, pulso, sakong at singit at dalhin agad sa ospital. Ang cardiac arrest naman ay kapag biglang tumigil ang tibok ng puso ng tao, nawawala siya ng malay, tumitigil o kinakapos sa paghinga. Kapag tumigil ang puso ay hindi dumadaloy ang dugo sa buong katawan. Nakamamatayan kapag hindi naagapan. Humingi agad ng saklolo. Mainam ding marunong mag-CPR o cardiopulmonary resuscitation sa mga ganitong sitwasyon. Para magbigay ng CPR, ilagay ang magkapatong na mga kamay sa gitna ng dibdib nang nawala ng malay. Mag-chest compressions o diin sa dibdib ng 30 beses. Dapat ay hindi bababa sa 2 pulgada ang lalim ng pagdiin at hindi bababa sa 100 compressions kada minuto ang bilis nito. Gamitin ang iyong bigat sa pagdiin sa dibdib. Kasunod niyan, ikiling palikod ang ulo ng pasyente. Itaas ang kanyang baba para nakatingala siya at mabuksan ang bibig. Isara ang ilong niya at bumuga ng hangin sa kanyang bibig ng 2 beses bago isagawa ulit ang chest compressions. Dapat ay umaangat ang kanyang dibdib para matiyak na hindi barado ang daanan ng kanyang paghinga. Ulitin ang mga yan hanggat hindi pa humihinga o nagkakamalay ang pasyente at hanggat hindi dumarating ang isang emergency responder.